Puntahan naman natin itong pinakamalinis, partner. Totoo? Na terminal ng bus sa Quezon City. Oo, hindi ko Ay. alam yan ha. Sige nga. Punta natin Paano? yung paano naging super linis. Bakit? Super lines. Super linis pala. Mali. Mali. Akala ko super linis. Nandyan sa Super Lines Bus Terminal sa Quezon City, si Val Gonzales. RH number 5, Val. Kumusta dyan? Naging conscious tuloy ako rito sa pagkakaayos nitong aking eye delay siya. Itong aking bagay. Dahil sa sinabi niyong Super linis. super linis. Super linis kasi super yan eh. linis. Oo. Oo. Ito, kinukuha ko itong aking mikropono. Ayan. Oo. Dahil nandito nga tayo sa terminal mismo, sa loob ng terminal mismo, ng Super Lines, na isa dun sa mayroong pinakamalayong biyaheng bus station dito sa kahabaan ng EDSA, dito sa Cubao, Quezon City. Kung makikita ninyo dito sa aking likuran, Edgel at Ate Tina, ay nandito yung pila ng mga naghihintay na mga pasahero ng bus na biyaheng Bicol Region at ilan pang mga lugar dyan sa Southern Tagalog Region. Ito yung mga nakapila, pero bakit itong bus na nandito sa aming harapan alas 9 pa yung alis nito? Ito, may isang bus dito kasi alas 9 pa yung alis nito. Yung mga destinasyon ay papunta ng Daet, may alas 4:30 sila. Yung iba pang galing ng Daet, actually 4 na Daet magkakasunod na biyahe na patungo ng Camarines Sur sa Bicol Region ay hanggang alas 6 ng umaga. Huling umalis kanina yung alas 6, patungo naman ito ng bayan ng Tabas, at ang susunod dito yung Pambuhan. Yan pa rin sa bahagi ng Bicol Region, susundan ng alas 11:30 na puro biyaheng Daet yung mga lugar. Meron din mga bus na bumiyahe na rin kanina papunta naman ng Bundok Peninsula, partikular na dyan sa mga bayan ng Aurora, Mulanay, Unisan, San Andres at ilan pang mga lugar dyan sa may Bundok Peninsula. At maging sa Albay ay meron din mga biyahe patungo ng Naga at patungo ng Balatan, Legazpi. Yung ating mga kababayan medyo samantalay na ninyo dahil may natitira pang ilang mga islat. Meron pang natitirang mga islat patungo naman kung ikay magbubuk doon sa kanilang online, meron pang natitirang mga islat, pero dito sa kanilang ticketing booth dito sa Cubao medyo sarado pa dahil magaga. Alas 8 pa lamang ng umaga ay sarado pa sa mga oras nito, kaya makikita mo itong mga pila nito. Ito, lalapitan ko lang itong ilan sa mga pasahero dito. Opo. Ay, magandang umaga po. Like po tayo sa DC Racer. Ma'am, saan pang punta po ninyo? Sa Daet po. Daet? Kayo po ba'y may ticket na? Wala po po. Wala pang ticket? Oo, sarap. Meron lang po kasi sir at fully book na ang mga aircon. Pagka ordinary, doon na sa bus magbabayad. Opo, dito po sa nakapapela na po binabayaran. Sa pila na binabayaran. Hindi na kailangan bumili pa ng ticket. Opo, yun mismo pong konduktor na ang nagbibigay po sa amin. Mukhang marami yata po kayong mga dala-dala. Marami po kasi po po kami umuwi ay December. Naglawas po yung dalawang anak namin, kaya po naging Holy Week na po yung uwi na. Ayun, ibig sabihin, hindi kayo nakauwi ng Disyembre, ganun ba? Opo, hindi. Kaya ngayon, sasamantalay na. Ano lang po kayo ni Sir? Opo, kami po mag-asawa. Mag-asawa lang. Oo, talagang pati yata yung pinalarunan nyo nung Christmas party. Mga rapol. Andiyan pa. Po, meron pong katabi lang po kami na pinabantay lang po yung dala nila. Gaano ba kalayo o ilang oras ang biyahe? Mula rito, papunta ng Daet. Ano po, mga 9 or 10. Depende po kung traffic. Yan na oras. Opo. Wala nang trabaho ngayon, sir, dito? Wala nang trabaho? Meron po, sir, kaya lang nagawin na kami. Hanggang Merkulis pa sana kami nagawin na kami more. Ayun. Baka pagdating ng Merkulis, wala na masakyan. Ang balik nito ay sa Lunes na uli. Oo, doon sa huli. Isa lamang dun sa mga Bal. pila rito. Yes, Edgel. Yung super linis, yung Super Lines pala, hindi lang pala malinis, meron din silang mga provincial pang bus na ordinary. Correct. Oo. Hindi puro aircon. Ordinary pa. Alam mo, yung
katulad naming mga probinsyano, abay, siyempre, nagtitipid kami. Lalo na kaming mga Ilocano. Ay, kaya, kami sanay dun sa mga mainit na yan eh. Walang problema. Pag tumatakbo na yung bus, malamig na yun sa loob. Correct. Di ba kaya? Opo. Malamig na, ano po? Opo. Kaya walang problema kung ordinary bus. Dahil masarap nang bumiyahe at ramdam mo yung simoy ng hangin na galing ng probinsya. Oo, wag lang matatraffic sa daan, di ba? Yung ALPS bus naman na aming dinatnan, maging yung DLTV bus dito sa may bahagi ng EDSA Camyas, abay, ganon din yung sitwasyon. Ilan na lamang kung kayo po ay umaasa doon sa online ticketing system po nila, ang makikita po ninyo ay wala na halos bakante ngayong mga araw na ito hanggang sa araw ng Huwebes. Pero kapag kayo pumunta mismo doon sa kanilang terminal, meron pang mga chance passenger na maring mabigyan ng pagkakataong makasakay dahil nagdagdag pa rin sila ng kanilang unit patungo sa iba't ibang mga lugar sa bahagi ng Southern Luzon, maging sa Visayas hanggang sa Zamboanga City. Yun yung biyahe ng ALPS bus na nasa bahagi pa rin ng EDSA dito sa Camyas, sa Quezon City. Importante yan Importante yung mabigyang diin na kapag tagtingin ka ng online booking, talagang hanggang Wednesday o Thursday pa nga fully book na. fully Pero book. May may chance chance passenger pa rin. Hindi lang talaga, Correct. at saka hindi lang chance passenger, Val, dahil may mga binigyan ng special permit. Ibig sabihin, mayroon talaga nakalaang units for walk-in. Correct, oo. Yun yung mga bus, mga standby bus na anytime ay maring i-dispatch dahil nasa compound lamang yan ng iba't ibang mga terminal ng mga bus na maring gamitin para maghatid ng ating mga kababayan. Baka kasi makapang-akit, Edgel, tama yung binabanggit mo. Baka kasi makapang-akit na yung ibang ating mga kababayan, tangkilikin yung mga kulurum. Kulurum, Maraming oo. nagpipanan sa kulurum. Sabihin, baka fully book na pala mapigil sila. Oo, kaya magandang malinaw yan. Correct, oo. Kaya magtungo lamang kayo kung nakikita ninyo na sa online ticketing system nila ay wala nang bakante. Magtungo kayo doon sa yung kanilang mga terminal at doon ay maaari pa kayong makasakay at umabol sa biyahe patungo sa iba't ibang mga probinsya ngayong Semana Santa. Yan yung pinakahuling paghanapan. Ang magkabilang bahagi ng EDSA dito sa Cubao, Quezon City ay napakalinis, mabilis na tumatakbo yung mga sasakyan dahil bukod dun sa mga assistance desk na inilatag ng Philippine National Police, particular ng Quezon City Police District, abay nandyan pa rin yung sapat na bilang ng mga tauhan ng MMDA at ang Quezon City Traffic and Transport Management Division na umaalalay sa ating mga motorista. Mula rito sa Cubao, Quezon City, ako si Val Gonzales, DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Maraming salamat, Val.